Good morning po, Sir Nebkero. Guro ako sa isang paaralan dito sa Maynila. Tawagin niyo na lang po akong Ma'am Cha. May naging estudyante kasi ako na itago na lang po natin sa pangalang Carla. Transferee student si Carla, kaya naman binigyan ko siya ng extra attention. Gusto ko kasi na maging komportable siya sa classroom namin. Umpisa pa lang ay napansin ko na ang pagiging masyadong mailap ni Carla sa kanyang mga kaklase. Kahit sa aming mga guro. Isang tanong, isang sagot ang naging way niya sa pakikipag-communicate. Hindi rin siya nakikipag-participate sa recitation. Pero pagdating naman sa exam ay okay naman ang nagiging score niya. Kaya feeling ko ayaw lang talaga niya ng oral recitation. Ako naman inintindi ko na lang siya. Kasi baka ako nahihiya dahil bago pa lang siya. Hindi lang ang pagiging sobra niyang tahimik ang napansin ko, kundi nakita ko rin na marami siyang mga galos, sugat at pasa sa katawan. Kaya hindi na ako nakatiis. Sinabihan ko siya na gusto ko siyang kausapin after class. Dahil binilinan ko siya kaya hindi siya tuminag sa kinauupuan niya nung tumunog na yung bell. Hudyat na kailangan ng umuwi ng mga estudyante. Nung makalabas na ang lahat ng estudyante ko ay tsaka ko siya nilapitan. Naupo ako sa katabi niyang silya. Una kong tinanong kung okay lang ba siya. Marahan siyang tumango. Tapos tinanong ko rin kung saan niya nakuha yung mga galos at pasa niya sa katawan. Hindi siya makasagot, Sir Neb, kaya niyakap ko siya. At sabi ko, huwag siyang matakot na magsabi. Nasa isip ko noon baka minamaltrato ng magulang o kung sino mang guardian niya. Pero umiling siya. Mabait daw ang nanay at tatay niya. Kung ganoon ka ako, anong nangyari sa kanya? At saan niya nakuha ang mga sugat at pasa niya? Hindi siya umimik. Sa halip ay sinabi niya sa akin sa mahinang boses na gusto na niyang umuwi. Hindi ako mapakali, Sir Neb. Alam ko na may hindi magandang nangyayari kay Carla. Sa halip na ipatawag ko ang mga magulang niya, ay mas pinili kong puntahan ito sa bahay. Nalaman ko yung address nila mula sa kaklase niyang kapitbahay nila. Bagong lipat lang pala sila roon sa lugar. Pinatuloy naman ako ng nanay niya. Nung malaman nila ang sadya ko, nagtinginan muna silang mag-asawa. Para bang hinihingi ang opinyon ng isa't isa kung dapat ba nilang sabihin sa akin ang katotohanan. Maya-maya ay nagsalita ang nanay niya at ang sabi, ang dahilan daw kung bakit lumipat sila sa Maynila mula sa probinsya ay gusto raw kasing makuha si Carla ng engkanto na naninirahan sa punong kaharap ng bakuran nila. Hindi raw nito pinapatahimik ang anak nila. Masyado raw itong malakas kaya pinayuhan sila ng albularyo na lumipat na lang ng lugar para matakasan ito. Hindi naman nila akalain na hanggang dito sa Maynila ay magagawang saktan ng engkanto ang kanilang anak. Hindi na nga raw nila alam ang gagawin. Sinabi ko na patignan din nila sa doktor. Baka ako may dinadala na itong sakit. Habang nag-uusap kami, Sir Neb, ay nakita kong nakasilip si Carla mula sa maliit na awang ng pintuan ng silid niya. Dugtong pa ng tatay niya. Napatignan na raw nila ito sa doktor, pero wala ring nangyari. Maging sa iba pang albularyo na nilapitan nila. Sir Neb, umalis ako sa bahay nila na hindi ko alam kung paniniwalaan ko yung mga sinabi ng mag-asawa tungkol sa engkanto. Pero makalipas lang ang ilang araw ay hindi na nakapasok pa si Carla sa school dahil namatay na pala ito. Nung muli kong nakausap sa burol ni Carla yung nanay niya, sinabi nito na hindi sila naniniwalang namatay na ang kanilang anak. Ang pinaniniwalaan nila ay nagtagumpay daw yung engkanto na makuha ito. Hanggang ngayon po, Sir Neb, ay palaisipan sa akin ang katotohanan sa tunay na nangyari kay Carla. Merong side ko na naniniwala tungkol sa sinasabi nilang engkanto. Pero ewan ko ba, para bang
may iba pang lihim na tinatago ang mga magulang niya. Pero wala nang ibang makakaalam tungkol sa mga bagay na yon dahil wala na si Carla. Sir Neb, magandang bati po sa inyo. Ako po si Roman. Nagtatrabaho bilang janitor sa isang pribadong paaralan. Sa tinagal-tagal ko sa paaralang yon ay marami na akong nakilalang mga estudyante na karamihan ay napalapit sa akin. Merong iba na binibigyan ako ng pagkain, ng regalo at mga bagay na alam nilang magagamit ko. Pero bukod sa mga mababait na bata ay marami din akong nakilalang mga sutil. At isa na roon ang bully na itago natin sa pangalang Omar. 13 anyos. Nasaksihan ko kung paano nito pagtripan yung mga kaklase at gawan ng kalokohan maging yung mga guro nila. Hindi rin ako nakaligtas, Sir Neb. Minsan na rin niya akong napagtripan. Meron siyang grupo na tinatawag nilang Bloody Boys. Hindi pinapayagan sa school na yon ang pagbuo ng mga grupong para bang gangster. Kaya naman yung mga batang yon ay pasikreto lang na pinalalaki ang kanilang grupo. Dahil nga sa puro kalokohan ang alam nila, kaya iniiwasan sila ng mga kapwa nila estudyante. Ilang beses nang ipinatawag ang mga magulang ni Omar at kung hindi sa pakiusap ng tatay niyang pulis ay na-kick out na ito. Hanggang isang araw nung maglilinis sana ako ng CR ay nakita kong pumasok doon ang isang lalaking estudyante na tawagin na lang natin sa pangalang B-Boy. Matalino si B-Boy, Sir Neb, pero siya yung tipong takot at lampa. Napahinto ako sa paglalakad dahil kasunod niya yung grupo nila Omar. Alam ko na may gagawin silang hindi maganda kay B-Boy. Nagtago ako at tinignan ko muna. Hindi nila nilock yung pinto at iniwan itong nakaawang kaya sumilip ako. Hindi ako nagkamali ng hinala, Sir Neb. Nakita kong tinulak-tulak ni Omar si B-Boy habang nagtatawanan yung mga kasama niyang estudyante. Gusto ko silang awatin pero mahirap pakialaman ang mga batang yon dahil sa mga magulang nila. Lalo pa at pulis ang tatay ni Omar. Aminado akong naduwag din ako nung mga sandaling yon. Kaya mas pinili kong puntahan yung guard para siya ang umawat sa mga ito. Kaso wala yung guard sa pwesto niya. Nagmamadali akong hinanap siya sa iba pang sulok ng paaralan. Naisip ko kasi na baka nagra-rounds yun. Pero hindi ko talaga makita. Bumalik ako ng CR dahil nag-aalala na ako para kay B-Boy. Bahala na ako. Basta aawatin ko sila. Pagdating ko sa CR, Sir Neb, nagulat ako sa natatnan ko. Yung grupo ni Omar ay mga nakahandusay na sa sahig at para bang sila yung nabugbog. Kabilang na dun si Omar, syempre. Dahan-dahan kong nilipat yung tingin ko kay B-Boy. Noon ko napansin na parang may kakaiba sa kanya. Nakatitig lang siya sa mga lalaki habang nananatili sa pagkakatayo sa isang sulok. Walang emosyon. Nilapitan ko siya at tinanong kung sino ang tumulong sa kanya. Hindi niya ako sinagot kaya inulit ko yung tanong. Pero hindi pa rin siya sumagot. Kaya sabi ko i-report na lang namin yon sa teacher nila o kaya sa principal. Nung marinig yon ni B-Boy ay nagulat ako sa ginawa niya. Bigla niya akong tinulak pasandal sa pader. Hinawakan sa leeg. Hindi ako makapaniwala, Sir Neb, na hindi ko matanggal yung kamay niya sa leeg ko. Napakalakas niya. Hindi yon ang inaasahan ko sa kanya dahil kilala siyang lampa at mahina sa paaralang yon. Ang sabi niya sa akin, wag na wag akong magsusumbong. Tapos yung pinaka nakakatakot na ginawa niya ay nung nagsalita siya nang hindi ko maintindihan. Yung boses niya ay palalim ng palalim. Sa tingin ko ay hindi niya yun boses. Parang boses ng isang malaking lalaki. Nakakapanindig balahibo dahil hindi na bata ang tingin ko sa kanya habang sakal-sakal niya ako.
kundi isang dyablo na nagtatago sa katawan ng isang bata. Parang Latin yung mga salitang binibigkas niya. Sa tingin ko, may kung sinong demonyo ang nakasanib sa kanya nung mga sandaling yon. Halos malagutan na ako ng hininga. Sa utal-utal na pagsasalita ay nagmakaawa ako sa kanya. Nabitawan na niya ako at mananahimik na lang ako. Binitawan naman niya ako, Sir Neb. Nagtatakbo na ako palayo ng CR. Tulad ng sinabi ko sa kanya, nanahimik lang ako at hindi nakialam nung malaman ng mga guro ang nangyari sa grupo ni Omar. Sinabi ni B-Boy na tinangka siyang gulpihin ng mga ito sa CR. Buti na lang daw at nakatakbo siya agad palabas doon. Kaya wala raw siyang alam kung sino ang may gawa noon sa kanila. Ang grupo ay hindi rin napaamin kung sino ang bumugbog sa kanila sa takot na balikan sila ni B-Boy. Sir Neb, naging mahaba pa yung usaping yon na wala ring kinahantungan. Nabalitaan ko na lang na nagpalipat na ng paaralan si Omar. Magmula noon, nag-iba na talaga yung tingin ko kay B-Boy. Karamihan sa paaralan na yon, ang tingin lang sa kanya ay yung lampang estudyante. Pero hindi lang nila alam, may nagtatagong demonyo sa likod ni B-Boy. Magandang araw po, Sir Neb. May gusto lang po akong i-share na kwento tungkol sa naging estudyante namin noong araw. Tawagin po natin siyang Edong at ang gurong involved naman ay co-teacher ko na si Ma'am Teron. Si Ma'am Teron ay nagtuturo sa math at kilalang kilala noon sa paaralan namin bilang striktang guro. Kaya ang tingin sa kanya ng mga estudyante at ng mga magulang ay masungit. Binansagan nga siya noon na Ma'am Terror. Mula sa surname niya na Teron ay ginawang terror ng mga estudyante dahil sa kabagsikan niya. Kaming mga malalawak ang pangunawa lang noon ang nakakaintindi sa mahigpit na pagdidisiplina ni Ma'am Teron. Alam niya na kailangan niyang maging matigas at matatag sa harapan nila para mapasunod sila at matuto ng tama. Iyon ang pamamaraan niyang hindi naiintindihan ng marami, lalo na ng mga estudyante. Si Edong naman ay isa sa mga pasaway na estudyante noong araw. Bukod sa pagiging pilyo ay pala absent pa. Kung pumapasok man ay ipapakita rin niya ang hindi magaganda niyang ugali tulad ng pagtulog sa klase, pambubuli sa mga kaeskwela at pagkakating klas. Kaya mainit na mainit ang mga mata sa kanya ni Ma'am Teron sa tuwing nandoon ang presensya niya. Nagkataon pa na advisor pa ni Edong si Ma'am Teron. Graduating noon si Edong sa high school at dahil nga sa hindi magagandang grades at hindi maayos na behavior nito, kaya hindi siya pinasa ni Ma'am Teron. Ibig sabihin ay maiiwan si Edong ng kanyang mga kaklase. Sa kabila ng magaspang na ugali ni Edong, hindi namin inaasahan na nagtatago pala roon ang kahinaan ng loob niya. Hindi niya matanggap, Sir Neb, na uulit siya sa klase. Kaya nabalitaan na lang namin na nagpatiwakal si Edong. Nung dumalaw kami sa burol, ang sabi ng nanay niya ay natagpuan na lang ng kapatid nito na wala ng buhay si Edong habang nakasabit sa kisame ng kwarto niya. May sinabi pa yung nanay niya na nagpakilabot sa pakiramdam ko. Magbabayad daw ang may kasalanan sa pagkamatay ng anak niya. Naisip ko agad si Ma'am Teron na hindi namin kasama sa pagdalaw noon sa burol ni Edong. Ni hindi nga ito sumilip maski isang beses doon. Siguro dahil nakokonsensya rin ito at naiisip din kung bakit nagpakamatay ang estudyante niya. Sinubukan ko pa noon, Sir Neb, na pakalmahin ang isip ng nanay ni Edong. Pero makalipas ang ilang araw matapos ang libing ni Edong, ay hindi na nakapasok si Ma'am Teron. Hindi kami pinahintulutan ng asawa niya na dalawin ito sa bahay. Pero may nakapagsabi sa amin na kamag-anak niya
na ito raw ay nababarang. Hindi na raw ito makatayo sa kama. Bukod pa doon ay inuuod na yung katawan. As in, napakarami raw uod ang naglalabasan sa mga butas nito sa katawan, gaya ng mata, ilong at bibig. Dahil daw doon ay hindi na rin ito makakain at makatulog hanggang sa tuluyan itong manghina at bumigay ang katawan. Namatay si Ma'am Teron, Sir Neb. Sa burol ni Ma'am ay hindi binuksan ang kabaong niya hanggang sa mailibing ito. Sabi ng mga kamag-anak, paminsan-minsan ay may makikita pa silang gumagapang na uod mula sa kabaong nito. Noong nakaburol pa, lahat kaming mga guro ni Edong ay nagkahinala na maaaring ang nanay ni Edong ang may gawa noon sa kanya. Dahil nga doon sa banta nitong pagbabayarin ang may kasalanan sa pagkamatay ni Edong. Pero wala ni isa man sa amin ang nagkalakas ng loob na kausapin ito tungkol sa bagay na yon. Kasi lahat kami ay natakot din na madamay. Kung tutuusin, lahat naman kami ay nagbigay ng mababang marka kay Edong dahil yun naman talaga ang markang karapat dapat sa kanya. Kaya lahat kami ay may konting bigat din na dinadala sa dibdib. Sa ngayon, Sir Neb, ay retired na ako sa pagtuturo. Pero si Ma'am Teron at ang estudyanteng si Edong ay lagi ko pa ring naiisip. Isang masayang bati po sa inyong lahat dyan, Sir Nebkero. Ako po si Alma. Natatandaan ko po yung isang nakakapangilabot na karanasan ko noong nasa sekundarya pa lang kami. May kaeskwela po ako noon na itago na lang natin sa pangalang Susi. Kahit matalino sa klase ay hindi nakaligtas si Susi sa mga bully. Hindi kasi kagandahan ng itsura niya. Pangit ang tingin sa kanya ng karamihan. Dahil sa ganoon nga ang tingin sa kanya ng marami, kaya kahit matalino ay walang confidence si Susi sa sarili. Lagi niyang inilalayo ang sarili sa aming mga kaklase niya. Minsan akong nag-attempt na makipagkaibigan sa kanya, pero hindi naman niya yun tinanggap, kaya hindi ko na lang siya pinilit. Nanatili lang siyang mailap sa aming lahat at tanging sa pag-aaral lang nakapokus. Isang beses, break time noon, napansin ko na hindi lumabas si Susi. Nagstay lang siya sa upuan niya tapos nakatulala lang siya. Nakatitig sa table ng teacher namin. Hindi ako nakatiis, Sir Neb, na hindi siya lapitan. Tinanong ko siya kung hindi ba siya magre-recess. Umiling lang siya tapos hindi na siya gumalaw ulit. Ni hindi niya nga ako tinignan, kaya tinalikuran ko na siya. Hindi pa ako nakakalabas ng kwarto ay bigla na lang akong ginapangan ng kilabot nung maramdaman ko yung malamig na hangin na dumampi sa katawan ko, na para bang pinipigilan ako nitong lumabas ng classroom. Nilingon ko si Susi. Nanatili siyang nakaupo at nakatitig pa rin sa table ni Ma'am, habang yung mga gamit doon ay nagliliparan dahil sa lakas ng hangin na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Nag-aangatan yung mga bagay-bagay doon, kaya nanlalaki yung mga mata ko, pati yung ulo ko sa sobrang kilabot. Nilapitan ko si Susi. Hinawakan ko siya at pilit kong hinihila palabas ng classroom. Sabi ko lumabas na kami, pero hindi ko siya matinag sa kinauupuan niya, kaya ako na lang ang humakbang palabas. Ang nasa isip ko, Sir Neb, ay sadyang lumakas lang yung hangin. Pero pagtapak ko sa labas ng classroom ay gano'n na lang yung pagtataka ko nung wala kahit konting hangin man lang ang sumalubong sa akin. Natigilan ako. Lumingon ulit ako at nakita kong payapa na ulit sa loob ng classroom, habang yung mga bagay na nilipad kanina ay nakakalat na sa sahig, isa-isang dinadampot ni Susi at binabalik sa mga lagayan nito. Tinanong ko si Susi kung anong nangyari, saan galing yung hangin sa loob, gayong wala naman palang hangin sa labas. Tumingin siya sa akin, Sir Neb, at sinabi,
Nag-aaral lang daw siya ng lihim na karunungan. Bukod doon ay wala na siyang iba pang sinabi. Pero dahil sa nangyaring yon, Sir Neb, ay natakot na ako kay Susie. Kaya iniwasan ko na lang din siya. Napag-alaman ko pa mula sa pinsan niya na nasa ibang seksyon, malaki raw ang problema ng pamilya ni Susie at lahat ng yon ay tahimik nitong dinadala. Kung kaya ganun na lang ang attitude niya. Isa pa ay binubuli pa siya sa klase. Sir Neb, ayokong makadagdag pa sa kung anumang problema ang dinadala ni Susie. Kaya yung nasaksihan ko sa classroom ay hindi ko na sinabi kahit kanino. Alam kong kinatuwa ni Susie ang pananahimik ko. Kaya isang beses ay nilapitan niya ako at binigyan ng baon niyang sandwich. Pero yun lang at hindi na ulit niya ako nilapitan. Nanatili siyang mailap sa aming lahat hanggang sa makatapos kami ng sekundarya. Magandang gabi po, Sir Neb. Ako po si Julius. Sana po ay ma-share nyo rin sa mga tagapakinig mo ang kwento ko na nangyari noong elementary pa lang ako. Grade 6 pa lang ako noon, Sir Neb. Pero tandang-tanda ko ang pangyayaring yon hanggang ngayon na may pamilya na ako. Mahirap kasing kalimutan, lalo na kung matalik mong kaibigan ang involved. May kaklase ako noon na itinuring kong best friend, si Gilier. Mula kinder magkasama na kami. Isang beses lang kaming nagkahiwalay ng section. Noong grade 3 lang yon. Tapos noon naging magkaklase ulit kami ng grade 4 hanggang grade 6. Ang nakakalungkot lang na part, Sir Neb, ay ako na lang ang nakagraduate sa aming dalawa dahil hindi na siya umabot. Isang buwan na lang noon bago matapos yung elementary namin nung mangyari ang hindi inaasahan. Yun po kasing school namin ay medyo delikado. Ang totoo niyan ay marami nang naaksidente dahil nga accident prone talaga siya. Kaya pinag-iingat ang lahat ng mga tumatawid, lalo na yung mga estudyante. Meron pang ang tanod na naka-assign noon para gabayan kami sa pagtawid. Minsan naman yung gwardya ng paaralan ang umaalalay sa amin. Pero nung umagang yon na sabay kaming tumawid ni Gilier, biglang nilipad ng hangin yung bond paper niya kung saan nakadrawing yung project niya. Hindi ko siya napigilan nung bigla siyang bumuelta pabalik para sundan yung nilipad niyang bond paper. Natulala na lang ako, Sir Neb, nung makita ko yung mabilis na sasakyan na papalapit sa kanya na parabang nawalan ng preno. Sinalpok nito si Gilier, kaya sa pagkakataong yon ay tumilapon din siya na parang yung bond paper niya na tinangay ng hangin. Nasyak ako noon, Sir Neb, habang yung mga tao sa paligid ay nagkakagulo dahil nga sa nangyari. Dahil nasaksihan ko ang pangyayaring yon, kaya naman hanggang sa graduation ay lagi akong natutulala. Matapos kasing masagasaan at mamatay ang kaibigan ko, Sir Neb, ay hindi na ako pinatahimik ng pagpapakita ng multo niya. Una ko siyang nakita noong palabas ako ng gate ng school. Para akong namalikmata dahil nakita ko siyang nakatayo sa kabilang kalsada. Nangingilabot ako nun habang nakatingin ako sa kanya. Nung makita ko siya patawid ay sumigaw pa ako. Talagang pinilit ko siyang pigilan kasi nag-alala ako na masagasaan siya gaya ng nangyari sa kanya. Parang nawala sa isip ko na wala na talaga siya. Pagsigaw ko, nagtinginan sa akin yung mga kapwa ko estudyanteng nandoon. Nagtataka sila. Ilang ulit nangyari yon, Sir Neb. Nabansagan pa nga akong baliw dahil doon. Dahil nga laging nagpapakita sa akin si Gilier sa tawiran, kaya naman kinausap ng teacher ko ang mama ko. Gusto ni ma'am na matignan ako ng espesyalista para makalimutan ko yung pangyayaring yon. Wala namang kakayahan si mama noon na magbayad sa ganoon, Sir Neb. Sinabi na lang niya sa teacher ko na ma-overcome ko rin ang pinagdadaanan ko dahil isang buwan na lang naman at gagraduate na ako. Malilipat na ako ng school kaya umaasa siya na kapag nailipat na ako ng paaralan ay unti-unti ko na rin makakalimutan si Gilier. Pero hanggang ngayon, Sir Neb,
hindi ko pa rin makalimutan ang best friend ko. Paminsan-minsan ay napapanaginipan ko pa rin yung senaryong yon. Ilan sa mga kaibigan ko ang nagsabi na baka kailangan ko pa rin talagang magpatingin sa espesyalista. Dahil kahit ilang taon na ang lumipas, posible raw na yung traumang naibigay sa akin ng pangyayaring yon ay hindi pa rin nalalagpasan ng utak ko. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng belated happy birthday si Ma'am Jean Cordero. Kahapon dapat ito kaso hindi ko agad nakita yung message, pero belated happy birthday po kay Ma'am Jean Cordero. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw nito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.